What's up guys? Ako nga pala si Pelos at kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button at hit mong notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Ngayon, so nandito kayo sa aking video para makita kung ano ang pinaka-latest na sapatos na binili ko sa aking collection. Ngayon, ang gawin natin, i-review natin siya plus papakita ko sa inyo kung ano ang kanyang comfortability sa aking paa. Kasi maglalakad ako ng 1 oras sa labas. So, titingnan natin kung gaano siya ka-comfortable sa paa ko, kung recommended ba siya pang lakad-lakad. So, tara, tingnan natin. So guys, disclaimer lang, nasuot ko na tong sapatos na to, kaya yung unboxing na to ay medyo hindi yung kagaya ng most unboxing na nakikita nyo na brand nyo talaga yung sapatos. So, pagpasensyahan nyo na lang muna. So ngayon, ito ipapakita ko sa inyo ang Jordan 3 na Kai 54. So, simulan natin sa box. So, ngayon, box pa lang yan, napakaganda na. Makapagkikita ninyo, meron siyang parang number 3 na Roman numeral, meron siyang Kai na logo, and meron din siyang Jordan na logo, guys. At kung papansin niyo, tingnan nyo, sa reflection ng aking ilaw, meron siyang parang makintab na Kai logo. So, palibot yan sa buong box niya. Galing, di ba? Yan. So, ang nakalagay dito sa kanya, Jordan 3 Retro Q Summit White of Noir. Of Noir ba ito? Of Noir. So, ito guys. Ito na ang Jordan 3 ng Kai 54. So, itong Kai 54, parang itong Kai 54 kasi parang siyang isang event, sports event or tournament na ginaganap sa US. Ngayon, nagkaroon sila ng tribute para mag-create ng sapatos na ito. So, ngayon, papakita ko sa inyo, ito na yung sides ng sapatos niya. Ito na yung outer part ng sapatos niya. So, meron siyang parang tumbled leather. Ayan, kung makikita niyo yung pagka-tumble niya. Sobrang tumble. Na kapag prines mo, nagre-react yung kanyang leather. So, napakaganda. Tapos, meron siyang ito. Meron siyang parang suede na material. Even dito sa may toe box na part. So, yan. Suede yan, guys. Napakaganda ng quality niya. Going naman dito sa may tongue part, makikita nyo itong Kai 54 na logo in blue. Pero doon sa may kabilang sapatos, meron siyang Jordan na logo. So magkaiba siya sa kada sapatos. Going back naman sa may toe box, ayan. So nagamit ko na pala itong sapatos ng 2 beses. So far, hindi kasi ako yung barubal gumamit ng sapatos. Kaya mayroon lang siyang slight creasing. Siguro nakikita nyo naman. Pero hindi naman siya ganun kalala. So kung kayo bago lang sa sneaker industry, kung ako sa inyo, para maiwasan nyo ang mag-crease to ng malala, lagyan nyo ng ganito. Kahit itong napakasimpleng papel lang na to, ang laking tulong na ito. So yan. So dito pa lang, pagkalagay ko ng papel, inipit ko lang siya ng maigi, at least naka-stretch yung kanyang leather, hindi siya basta-basta masisira. So ganun laging gagawin niyo after nyo gamitin yung sapatos. Pero kung kayo yung tipo ng wala naman kayong pakialam sa sapatos kung masira siya o lumuma kaagad, ay kahit wag nyo na itong gawin. So yun, going sa kabilang side ng sapatos, ganun din siya, tumbled leather din itong part na to. Ganun. Itong parang part na to sa taas na parang ano ng sintas, sabitan ng sintas is kulay orange na parang plastic na material. Pati itong nandito, itong orange na to, yan, ano yan, plastic material din yan, yung matigas. And then dito naman sa may gitna, meron ditong siyang parang suede na material na may mga butas-butas. May mga butas-butas siya. And then ito yung parang plastic part niya na sabitan din ng laces. So ito na yung mga interesting part itong sapatos ito na para sa akin tingin ko nakakapagpa-unique sa kanya. So una, itong likod. So kung mapapansin niyo, itong likod na to ay plastic material at meron siyang Kai 54 na logo. Pero kung titingnan nyo ng maigi, meron siyang Air na may Jordan na logo. Para siyang 3D dito, na kapag tinitigan mo na mabuti, kitang-kita siya. Doon kapag sa malayo, hindi siya kitang-kita, makikita mo lang talaga yung Kai na logo. Diba ang galing? Next naman sa napansin ko dito, yung kanyang insole. So yung insole niya, hindi siya yung parang typical na parang cotton na part dito, parang yung parang malambot. Ito parang ibang material siya, though tela siya, pero medyo rough ng konti, pero hindi siya masakit sa paa. At ang maganda dito, kung papansin niyo, at ako sa inyo, hindi ko sure kung makikita. Ayan, kung mapapansin nyo,
meron siyang Kai 54 na logo. Kahit dun sa may tongue part niya, itong tongue part niya, meron din siyang parang na Kai 54 na logo. So kung nakikita niyo yan na may lapit natin. Ayan, so sana nakikita ninyo. And ito pa pala, pakita ko na sa inyo yung ilalim niya. Yung itsura niya sa ilalim, parang medyo orange yung kulay dito, kasing kulay nitong nandito sa may yung plastic part ng sapatos. So yan, meron din siyang kulay blue na Jordan na label. At ang kanyang midsole pala din guys is kulay sail. Ngayon, pansinin nyo, parang para sa akin, ang kulay niya ng sail dito is lighter. Pero pagdating dito sa part na to is parang mas makintab siya na sail na medyo mas dark. So mas darker shade to para dito sa isa. While ito naman mas magaspa, kaya dito makintab. So parang mas nag-aano yung contrast ng sapatos. Mas lumalabas yung contrast ng sapatos niya. So ito na yung sapatos. Papakita ko sa inyo. Ayan guys. Ang review talaga na to is more on kung gaano ba siya komportable sa paa. So samahan nyo ako, magkakaroon ako ng 30 minute up to 1 hour walk. And tingnan natin kung gaano siya kakomportable sa paa. Kung worth it ba siyang bilhin. Kung gusto nyo ng mag-walking araw-araw. So samahan nyo ako. So siguro ako ang unang gagawa nito. Gagawa tayo ng comfortableness review. So i-review natin kung gaano siya kakomportable gamitin based sa aking experience. So ngayon naglalakad ako, I think nakaka 5 minute walk na ako, pero bago yan, maganda. So far, ang maganda, pakiramdam ko komportable siya. Sa lahat ng mga Jordan shoes na nagamit ko, ito so far, itong model na to, hindi ito kay 54, kundi itong Jordan 3 mismo, ang so far para sa akin, pinaka-komportable. And ang hindi pinaka-komportable sa akin is yung Jordan 1 na high. So yun, medyo mahirap yung panglakad ng mga long distance. Pero ito so far okay naman. Pero alamin natin kasi magkakaroon ako ng 3 to 5 kilometer walk. So samahan niyo ako. So ayan siya guys, gamit ko siya ngayon. Naglalakad ako dito sa streets ng Dubai. Okay naman siya. Komportable siya sa paa. Wala akong nararamdaman kahit anong pain or discomfort sa aking paa right now. Pero kung meron man akong parang feedback na minor is yung sa parang likod na part ng pako, parang dito na part. So yung part na yan parang may pagbangga o pagsagi ng sapatos papunta dun sa pako. Pero good thing gumamit ako ng medyo mahabang medyas, kasi pag gumamit ka ng maikling medyas tatamaan niya yung balat mo. So suggestion ko, gumamit kayo ng mahabang medyas sa ganitong sapatos. Okay. Pero so far, comfortableness, hindi ko alam yung tawag natin. Okay guys, so I'm on my 10 minute mark na. Pero habang maglalakad tayo, pakita ko ang haba ng mga limousine. So after 20 minutes of walk, okay naman yung paa ko. Wala pa akong nararamdaman na pain. Pero ulitin ko nga, meron na siyang slight na crease. Hindi ko na namumuko. Ayan dito banda. Papunta tayo sa isang pasyalan dito sa Dubai. I'm actually planning na mag-check ng mga sapatos. More on walking shoes. Kasi surely ito, maganda naman paglakad, komportable. Pero I don't recommend it na ito talaga yung gagamitin nyo pang daily walking. More on pamorma siya para sa akin. Komportable siya sa ngayon. I'm on my 30 minute walk mark na. Pero ang problema sa kanya, yun nga, may nararamdaman na akong medyo slight lang naman, slight na discomfort sa may likod na part ng pako, especially dun sa may talampakan. So ayun guys, nandito na tayo sa loob ng Al Ghurair Center. I'm looking for a specific store na saan titingin tayo ng sapatos. Ang daming tao ngayon dito. So nandito na ako. Yan. Sun and Sand Sports. So dito ako bumibili ng mga damit tsaka sapatos. Ngayon titingin ulit ako baka may bagong sapatos na naka-display dito. To be honest, araw-araw ako nandito para lang mag-hunt ng sapatos. Dito ko binili to pala, ang sapatos na to. And then looking for tayo ng susunod na pair. Ganda sana nito. Itong ganda nito.
ganda rin ito. Meron din Air Max. Ito parang magandang panglakad-lakad to. Ito kakaiba to. Harden Volume 9. Kakaibang sapatos guys. Ang ganda ng ilalim oh. Nice. Meron din silang green. So yun, ito yung same na sapatos ko. So dito ko siya binili for 549. Original price nito guys is 1,000 dirham. So nabili ko siya ng 549 lang. Meron din sila nito. Jordan 1. Kasi A6. Size 8.5. 499 guys. So 500 dirhams. Okay rin siya. Parang maganda to. Parang maganda to. Parang gusto ko to. So meron din tayo nitong Adidas. Komportable kaya to. So guys, nasa pang 1 hour, almost 1 hour walk na ako. And all I can see naman is okay yung performance itong sapatos na to. Ganun pa rin siya kagaya nung kanina nung 30-minute walk ko. Ganun pa rin yung condition niya. So far hindi pa rin sumasakit yung paa ko dahil sa haba ng lakad ko dito sa sapatos na to. So masasabi ko maganda nga talaga siya. Good quality nga talaga. So dito ko natatapusin yung video ko ng walk nitong sapatos na to. So far okay talaga siya. Yung sakit na nararamdaman ko kanina sa likod ng paa ko, same pa rin. Hindi siya actually nag-i-improve or lumalala. So okay siya kahit pa paano. Kasi expected naman na kahit anong sapatos sasakit yung paa mo kapag naglakad ka ng mahaba. So ito, unlike sa ibang mga Jordans, talagang sobrang komportable niya talaga. Alright guys, so tapos ng ating 1 hour walk. Actually, overall na walk ko is 2.5 hours. Pero parang mga 45 minutes to 1 hour doon is nag-window shopping na ako ng sapatos. Nakita nyo naman siguro sa clips ko doon anong mga pinagagawa ko. So ngayon, balik na tayo sa pinaka main topic. Kumusta sa akin yung comfortability nitong sapatos na to. So para sa akin, itong Jordan 3 na Kai 54, overall, maganda siya pang walk, oo, pero hindi ko siya recommended sa mga sobrang habang lakad. So nagawa ko naman siya ng maayos, nalakad ko naman siya ng maayos for about 1 hour ng tuloy-tuloy. Pero medyo ramdam mo na yung mga signs ng sakit ng paa, lalo na dun sa may likod na part, dito sa may likod na part na to, lalo dito medyo tumatama yung paa mo dito eh. So yun lang naman yung comment ko doon, pero overall dito siya talaga yung pinaka-komportable Jordan shoes na nagamit ko so far. So ayun, napakaganda talaga nitong Jordan 3 kasi una, napaka-stylish niya, at the same time pwede mo siya talagang ilakad ng mahaba kasi sobrang komportable niya. Ngayon, I don't recommend nga lang ng mga sobrang habang walk like brisk walking or actually pang jogging. Yan, hindi ko siya recommended. Though, create siya dati na pang basketball, pero sa panahon ngayon, hindi ko na siya recommended. Especially na sobrang flat ng ilalim niya, hindi siya ganun ka-komportable pag pinangtakbo. So, yun lang naman yung take ko doon. Pero overall, ang mararate ko dito sa sapatos na to, when it comes to design, I would say perfect 10 out of 10. Kasi napaka-unique niya, ang design niya. And then pagdating naman sa comfortability, is mga 8.5 out of 10. Kasi una, talagang perfect na perfect siya. Ang ganda niya ilakad, smooth. Umabot ako ng 30 minutes nang wala akong nararamdaman, maliban dun sa bumabangga dito sa likod. Pero nung dumating na ako sa mga 1 hour walk, ramdam ko na yung sakit sa may likod talaga dito. Which is normal naman kung naglakad ka ng malayo. So yun nga, I don't recommend na ipapangtakbo siya for jogging. So, yun lang naman ang aking feedback dito sa sapatos na to. Let me know what you think kasi hindi naman ako laging tama. Opinion ko lang to. Comment kayo sa baba kung ano sa tingin nyo ang maganda at pangit sa sapatos na to, specifically ang Jordan 3. And let me know sa comments kung ano pa ang gusto nyong sapatos na i-review ko. Pero more on Nike and Jordans lang tayo guys ha. So, I think next episode natin, I'm gonna try the Jordan 1 and Jordan 2 which nabili ko rin recently. So, try natin yon or pwede kayo mag-suggest sa baba. Okay? So, yun nga. Thank you sa panonood ng aking video. Thank you at nakaabot kayo dito sa part na to. So, huwag niyong kakalimutan mag-click ng subscribe at mag-like na rin sa aking video para matulungan ako sa algorithm na ma-promote ang aking mga content. Hindi lang to about sapatos na content. More on daily life ko to. Pero I'm hoping na every vlog ko is meron kayong matututunan sa akin. So, thank you guys
sa pag-subscribe. And see you next time. Peace.